Huna-hunaa daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-hunaa daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-hunaa daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan niton aton komunidad. Maghuna-huna ngan maging kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-hunaa daw. Okay, bueno, naton oras 13 minutos na ang nakalabay han alas 6. Nga di naman kita ito naton baga panhuna-huna. Paghalaro miningat baga panhuna-hunaon niya na. Kanina nakabati ka mo, ano to? Mali-maletang korupsyon. Ninanakaw ang ating kinabukasan. Kaya ko pakianan. Kung ito na ini nga sinising nga korupsyon, nagiging malita-malita na. Nagiging normal na lang. Hinumatagaan to sini. Diba? Hikita lang ahaw nga doon nasod. Well, mga kuya o ate, mga kaboses, ato niya na paghihingadayan inin sering pa korupsyon dinhi aton nasod. Pastilan diri la ini isyu han kwarta, kundi isyu ini han aton kabubuason, han aton kinabukasan. Usa ini nga pulong nga may hanagad naton ini nga nababatian, pero budoy kala hasta nga daya na mabugat gihapon pamatian. Ngalong kay ano? Because corruption is not just about stolen money, kundi this is about stolen opportunities, stolen public services, ngan stolen trust. Ngan kaudgan pagod. This is about a stolen future. Huna-huna daw mga kuya o gate. Pira na dida nga mga proyekto an igin anunsyo nga para han katawhan. Pero paglabayhan panahon aade. Babaruan diri kumpleto. Substandard o usahay waray manla may nakita nga klaro nga resulta. Ano ba yan? Pira nakabeses kita
nakabatihin mga isyo parte ni nga pagtaga flood control projects. Ngaging gastusan ini hin bilyon-bilyon ka pesos nga salapi. Ha? Pero hakada pagkukusog iton oran, ada kaya adi. Baha gihapon, an inaantos han aton mga komunidad. Wow! Pira naliwat ka beses nga may mga kontrobersiya kaparte hining procurement, infrastructure projects, mga ayuda, intelligence funds, confidential funds, overpricing allegations, inigud, ghost deliveries, ngan iba pa. Ngan ang pinakamasakit pagod hini, mga kuya ug ate. Kay samtangan ordinaryo nga Pilipino, nagtitinipid din taon, ada kay kinahanglan pangani baga mag-double time hin trabaho. Naghimakuri pagbayad ng kuryente, anira tuition para itong mga kabataan, pagkaon, ngan medisina. Ada yan na may persepsyon ng publiko na may mga tao na nagpapakaluho o nagpapakarasala ipinaagihan sa lapi nga natikang hambuhis han katawhan. Pastilan hingkabanhal. That is why, mga kuya o ate, corruption creates anger. Dirila because of the money involved, but because people begin to feel betrayed by the very institutions meant to protect them. Ada, huna-huna daw, mga kaposes. Init angay naton huna-hunaon na, haibangan nasod ha Asya, mabugat budoy kala ang pagtratar hininga korupsyon. Dito ha China, ini nga sinising nga serious bribery and corruption offenses, ba daw, may patok ini nga to ha life imprisonment. Ngani dahil mga grabe na ngani nga mga kaso, nanay pangani naabot ini nga din tinatawag nga death penalty, hay larum haton ira mga balaw nun. Ngani kita ha Vietnam, ha? Mga high-ranking, ha? Mga high-ranking officials, ada kay matubang ini, magbugat nga mga sirot, penalidad, kaupod na aton life imprisonment para hinbaga major corruption convictions. Didiha Singapore, bisan kun waray death penalty para corruption, ada kay usa nga bagay din hiton klaro. Ada iton malaksi nga enforcement, istrikto nga investigasyon, nganin tinatawag nga real accountability. Waray didto hini nga sinisinga pakusugayhan koneksyon kon korupsyon na iton isyo. Kay tungod hira, they understand one thing. Ira gud ini nasasantop. Nga kung iton korupsyon nagiging normal na, iton pagtapod iton publiko na kulaps. Ngan kun mawawara ini nga pagtapodhan katawhan, maski ngani aton mga mag-upay nga programa iton gobyerno nagiging questionable. Kani kita aton nasod Philippines,
Di man kita kulang untahin palaod. Ha? May danaton sinisring nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May danaton plunder law. May danaton ombudsman. Ada iton kuwa. Ada iton sandigan bayan. Ay nako. Nga nada pa ko dito ni Papa nga mga mekanismo nga iton panuyo ni pagproteherla hanaton public funds. Hay larom nga nito naton balaudnon ha Pilipinas, ang plunder, ada may day ni patok nga penalidad nga reclusion perpetua. Ngan tinatawag nga perpetual disqualification from holding public office. Mabugat ini nga mga penalidad ha papel. Pero yan na, amoy nito'n pakiyana ang ordinaryo nga Pilipino. Kung mabugat man nga ni ang balaod kontra hini nga korupsyon, kay ano? Nasugad lagi hapon ka grabe ngang kawagas. Ini nga problema han korupsyon din niya aton. Di ba? Well, para ha kadaman, an issue din di rin nala ang kawaray mga balaod. An issue yan na din amo ang sinisinga consistency, political will, o equal application of justice. Kaya usahay, may danangani perception, ha? Nga ada kay ordinaryo ngani nga tao ito nakakasala. Nakawat ka lang usang nga lubi. Ada kay madagbit ka aksyonan. Madagbit ka mapriso. Pero kung ang tao may dako nga impluwensya o koneksyon, usahay ang publiko, maganaabat hin limbong kay sirig panira, nakakaabat ira nga nahuhugay ang aksyon. Ngan nawawara laliwat dayon, hagilayon, ini nga isyu. Ano ba yan? Well, kung sugan na nga nitong perception nini, delikado na gunin ha? Because, once people begin to lose faith in institutions, they begin questioning the system itself. Ngan kung ang katauhan nawawara na ang pagtapod ha gobyerno, dirila ini political nga problema. You know what? It becomes a national problem. Huna-huna daw. In corruption is not victimless. Every peso allegedly lost through corruption pwede na untay ni makatukod hadton mga classrooms, mga hospital, farm to pocket, farm to market roads, mga medisina, mga livelihood programs, o mga disaster response equipment. Every delayed or questionable project has real human consequences. It consequences ni, ini nga mga sugad ini, nga mga questionable nga mga proyekto, mga delatado nga mga proyekto, ada ang resulta ni, may mga bata nga nawawarayan mga classroom, mga pasyente nga waray mga medisina o bulong, mga pamilya nga permila binabahaan kada may naabot nga bagyong o makusog nga nila nga pag-inuran. Mga kablas
nga waray ayuda nga dapat man nga niuntay ni para ira. That is why corruption hurts beyond numbers. Nakakaapekto ini human lives. Well, importante nga klarohon taluat ini, ha? In a democratic country governed by the rule of law, every accused person remains presumed innocent until proven guilty by the courts. Ini nga aton paghingada yan na. Ini nga aton hunahuna daw commentary. Diri ni nga komentary para kita maghukumhin partikular nga tao, ha? Karoon dala ini. Usay ni nga baga komentaryo, kabahin itong tinatawag nga accountability, governance, and public trust. Pero sugad man liwat, ini nga aton mga public officials, they carry a higher responsibility because public office is a public trust. And kung may mga aligasyon, mga kontrobersiya, mga audit findings o mga public concerns, dapat la nga may transparency, explanation, and due process nga pagbubuhaton. Kay mga kuya ug ate, ang katauhan may nakatungod magpakiana. Diba? After all, ada kay salapi gud dinhi han publiko wan buhis kwartahan publiko an naidadabi. Hunahuna daw bangin usahan pinaka delikado nga epekto han korupsyon amo na an sinising nga maging normal na lain ni pagkiton. Siring paano ba yan? Ay, ni masugan nga itong corruption becomes a normal thing. Wow. Kaya din una nga mga panahon, masusurpresa kita kung baga may na natatabo nga sugan ini. Pero yan na, mga kuya ug ate daw, sugan hinbaga, nasasanay na laan publiko hindi nga korupsyon. Adi mabatira, may iskandal, may nanaluat headline, may lain naluat nga hearing, may lain naluat nga kontrobersiya. Stilan, kataliwan, kahuman lain baga pira kasimana, bago na naman nga isyu ito nabuto. Stilan. Nga ng peligro pagod hini, kung stilan, masanay nala, maanad nala ang tao hakorupsyon. Ha? Maanad liwat ang sistema hingkawaray na tinatawag nga accountability. Pastilan, ano ba't may tataboy ni? Ngan kun waray na accountability, mas nagiging peligroso na ang abuso hapoder. Ngan bangin kinahanglan luat naton atubangon. An usapa nga ini masakit ini nga kamaturan gininuruutro ko ini. One of the biggest roots of corruption in many places ini nga pinalitay imbis piniliay. Ini nga vote buying during elections. Kay maram ka kung ang politika na himo nga negosyo, ang eleksyon ada kay natural, nagiging investment. Ngang kung ginagastusan ang pagdaog ipinagihan kuwarta, may na peligro. Nga ang serbisyo publiko diri na nagiging serbisyo, kundi nagiging negosyo na ini. Negosyo nga kinahanglan bawion ang gingastos. Nga nini, ang delikado na nga
cycle. Ha? Samtang mas damo ang pobre, mas nagiging madali para ira nga mamanipula ang sistema ipinagihan gutom, ayuda o salapi panahon ng eleksyon. Siyempre, basta kung nagkukuri tao, mahangrap ko na yun. Ay, nako. So, iray ni mamamanipula, imbis nga tinuod nga kauswagan, an mayahatag usahay, may na perception nga mas pabor para pipira nga magpabilin nga dependent nga naghihingyap lagi hapon hin temporaryo nga bully kada eleksyon. Sanglit na resulta gud. Nagiging effective in nga vote buying. Kaya siyempre nakukuri itong tao. Pero kung hikita magmata, karawata itong nga gimpapalit hayo. Ngan marap na magkamo. Nasiring pa kung ang politiko namumuhunan para ito mamamawi pantay ito. So ayaw na iya pagpapawi Ayaw na iya pamawi Labi na gud kung ang kwarta nato nito mismo pinagyan boys. Pag-uro-utro pa nga ni pagdalagan, kaya di mamamalit paghihapon, karawatang gihapon, nga nayaw gihapon padaga, basta ni nga namamalit. Nga na't kaubos ito niya paralit. Nga diri na iya makapamawi. Han iya puhunan. Kay hunaw kung ang katauhan desperado, amoy ni tiragin take advantage. Kay mas masayon mapalit ang ira mga botos. Pero hunaw na ang vote buying diri la pagbaligya hin boto Usa gihapon ini nga possible selling of accountability. This is selling of our future and sometimes selling of the chance nga magkaada kita hintinuod nga pagpapago. Siring pa man ni kauyo diri kay ang pabago-bago, kundi ang pagpapago. Well, mangin ang gusto na talagahan mga Pilipino yan diri puro istorya o kun press conference. Ang gusto na ang tao amo ang tinuod nga aksyon. Klaro nga pag-imbestiga. Ngan may mamamatun kung may mga sayop. Ngan natural, patas ang hustisya. Maging riko man o pobre, sikat man o diri, makusog man o diri ang koneksyon hini. Otherwise, ang pinakadako nga nawawara korupsyon diri la kwarta. Kundi ang paglaom han Pilipino. Adakay hunaw-hunaw daw. Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan magin kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw.